Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets! CR tayo, let's go! So, anong mga ganap ngayon? Ang dami nangyayari. Ang dami. Kayo, kamusta muna kayo? Ang tagal natin. Kailan ba tayo nag-record? Nung nag-recording natin, wala sino? Wala. Kompleto tayo last week. Oo, tayo kompleto nun? tayo last time. Sabi ko na nga, mga postpartum, ano ko talaga. Memory loss. Feeling ko ilan lang tayo. Well, anyway. So, ask ko lang, no? Kung pagdating sa business, hanggang magkano yung kaya niyong i-invest? Like, kahit na anong business. Paano ba ang investment ng business? Yung yield niya, kung ano yung pwedeng possible growth of the money you put in. Parang sa Shark Tank. Nanonood ba kayo na? Di ba parang compute mo yung magkano mo yung kunyari. Magiging business output niya kung gaano kalaki siya. Tapos how many percent do you want to share in that business? Siguro kung tingin ko kung legit ha, tapos makakatulong talaga sa akin, feeling ko. Siguro at least 1/4 ng savings ko. Laki nun na at least. Kung legit. Tapos alam ko makakatulong talaga sa akin. Tsaka kung katiwa-tiwala yung tao. Oo, 1/4 ng savings ko. Hindi, tsaka is it something Savings, na kunyari, savings. kung kay halimbawa, ikaw mismo makikinabang, something that you're passionate about. Halimbawa, ikaw, weave. So, mag-invest ka ng equipment, ng machine, ng yarn. So, something that ikaw mismo, gusto mong gawin. Kasi savings naman yun eh. Hindi yung iba yung umiikot na pera, iba yung savings lang. Ako honestly, wala. Wala. Parang yung ipon namin pang emergency lang talaga siya. Wala akong willing i-risk. Kasi sa akin pag sinabi mong mag-invest ka sa business na to, ibig sabihin nun willing kang mawala yun sa'yo eh. Matagal, babalik, correct. Oo, tsaka matagal siyang babalik. So, kung naiintindihan ko siguro, pero hindi. Sa ngayon, wala talaga. Kahit siguro na wala. Wala. Magkano lang naman ang savings ko? 10,000 lang savings ko eh. Hindi 2,500. Tama ba? 2,500. Ako siguro, wala din. Wala rin ako pang invest eh. Wala. Kasi may mga investment namin instant na mabibigay pabalik, di ba? Minus scam yun. Hindi, mga... Ewan ko, bakit mo naitanong ba kay? Hindi kasi, di ba? Tanungin mo na natin si D. Hindi sinagot ni D. Oo nga. Sinagot ko, ako nga wala sumagot eh. Ano ba? Sabi ko, willing ako. Not exactly the amount. Parang kung depende, kunyari, 10%. Kung sinasabi niya, in a matter of 1 year, may babalik sa'yo na halimbawa 1 million. O di sige, umpisa natin sa 10%. Tapos palakihin natin yung money. Bago ako magdagdag. Parang ganyan. So, ano nga? So, yun na nga. Kasi nga, yung ating wais na misis, dinampot ng pulis. Kasi allegedly, sabi, ano daw siya, anong tawag dito? Yung meron siyang syndicated estafa case. Syndicated estafa, ibig sabihin, groups ng mga tao, yung niloko na. Well, investment term siya, alam mo yun, ang ginagawa daw nila, kunyari, merong isang restaurant, etong si Neri, kukuha siya ng mga investors. Kunyari, kung 10 investors yan, na tagta 10% shares nung company, yun, basta ganun siya. Ang problema, wala siyang license, broker license para doon. Sino ang wala? Si Neri? Si Neri, kasi parang siya ang siya yung naghahanap ng investors. Siya ba naghahanap ng investors? Like, siya frontline naghahanap. siya na actively naghahanap? Oo. Ba't sabi dito sa post ni Chito na, or post ba ni Chito? Or may nagsasabi lang na lang siya, endorser? Endorser yata nung Derma Care.
Pero kasi ang dami nilang business. Meron silang panaderia, meron silang restaurant, tapos may mga parang pinapa-Airbnb sila. So, Nag-ano yung yata siya, isa, nag-email blast siya. Parang nag-email marketing siya sa mga, may newsletter siya, mga followers niya. Ini-email niya yun na ganito po, mag-invest kayo dito. So, endorser na hindi lang ginamit yung mukha niya, parang medyo active din siya sa pag-recruit in a way. So, spammer siya na scammer. Parang spammer Oo. nga yung dating. Spammer na scammer. Hindi, pero the fact na meron siya mga following, most likely, allowed siya magpadala ng something doon sa mga humingi ng email. I mean, ng tawag doon? Basta allowed. It's allowed. I don't know the exact term. Di ba? Parang may ano naman yun, parang subscribe, unsubscribe pag sa email. Oo. Pero dahil kasi artista siya eh. So parang malaking factor din yung yung artista siya, artista ang asawa niya. So hindi tayo lolokohin ng mga to kasi kilalang tao ng mga to eh. oo. Public figure. Oo. Kumbaga ang daling siraan. Mm-mm. Ang daling siraan pag pag nanloko. Pero how is it different from someone referring other people to join the business? Diba? Parang just so happen na she was emailing. Kung may kumagat, may gusto mag-invest, it's a referral. It doesn't mean that she's a broker. Pwedeng may ganung angle din eh. Oo. Pero siya yung hinahabla kasi siya nga yung siguro pinakakilala, siya yung pinakakilala dyan, siya yung pinaka mukha ng company na yan, alam mo yun? Sabi nga daw nung mga nagdedemanda, kaya sila nag-invest specifically dahil kay Neri. Kasi nga yung image niya na magaling humawak ng pera. Di ba nga kaya niya yung 1K per week? Oo. Budget ng pagkain. Tapos pa na yung mga uulitin. Yung mga tira yung kakainin sa dinner. Yung budget. Kaya palang payat ni Chito eh. So ano na? Ano pang kwento mo, Kay? Ikaw yung nagbasa niyan eh. Ano, payaan mo na yan sa Terry. Next time. Hindi, pero ang sinasabi kasi, hindi siya, wala siyang, parang kumbaga, she wasn't able to explain herself. Walang subpoena, walang binigay man lang na notice na dadakipin siya. Bigla na lang siya pinuntahan sa bahay. Tapos, dinakip ng mga pulis. Nabasa niyo ba yung post ni Chito? So, I guess sumama siya kasi parang hindi siya kasama ni Chito eh. Parang nagmamatawa si Chito. Kung wala naman palang warrant, hindi dapat siya sumama. Oo nga. Eh baka, kasi di ba, makonect ko lang tinan mo nga yung chief of staff ni Sara Duterte. Babasahan na siya na ililipat siya sa correctional. May papel yun. Pero hindi niya pinabasa at hindi siya sumama. Oo. So, ibig sabihin, pwede kang hindi sumama. Alam mo ba yung sabi ng tatay ko kahapon, na hindi ko na ma-unhear, sabi niya, Sara Duterte pala, kapompyang niya yung chief of staff niya. Kapompyang. Anyway, pero good point eh. Taya, gumaya sa akin. Huli. Tama. Baka hindi niya alam yung kasi alam mo pala alam mo pala na walang ganyan, na walang sabina, walang warrant, walang anything. Bakit sumama? Kasi 'di ba meron siyang ibang kaso. Ganyan din na kaso sa ibang company. Oo nga, pero ang sabi, na-dismiss na daw. Pero siguro sanay na siya na sumasama. Talagkarin pala. Mamasyal. Usually daw, parang depende yata kung saang barangay or city ka dinakip eh. Just so happen for this time, I don't know, baka they used force or threats on her, kaya parang napilitan siya pumunta. Saan ba siya dinakip? Like, nasa event ba siya? Parang sa bahay Bahay, taga sila ano ba to, Cavite ba? Alfonso Cavite. Bahay lang. Di ba parang may farm din sila? Nagtatanim-tanim siya doon.
Oo. Walang balita eh, no, not even any post of her picture. Ano ba, nakulong pa? Tsaka wala siyang bail. Yun yung pinagtataka ni Mm. Chito. Ang Kawawa, walang bail. syndicated estafa walang bail. Alam nyo, ang mali lang ni Chito dito, dapat hindi na siya nag-release ng statement. Dapat ang ginawa niya na lang, nag-release siya ng bagong video. Para makakalimutan ng tao yun. Oo nga. Alam mo, na-realize ko rin dun sa message ni Chito. Di ba nung pinost niya yung update kay may mga kasamang picture. So, kailangan ko na as earliest na mag-collate ng mga pictures ng outreach programs ko. Kasi si Neri, mabait na tao si Neri. Tapos kita mo, papakain siya ng mga batang yagit. Mga ganyan. Nauna nga, akala ko, hindi ko pa kasi nabasa yung post ni Chito. Akala ko tatakbong something to si Neri. Actually, pwede nga. No? Pwede sana kung di siya nasira. Oo. Huwag mo i-suggest. Hindi ba? Kapitana. Mag-ano siya ng kapitana muna. Oo. Pero genuinely, I think she's a good person eh. Nagkamali lang talaga siya ng mga business na pinasukan. Or too much. Parang, okay na eh. Settle. At some point, you have to settle. Oo, okay na yung Neri tuyo niya eh. Yan ba pwede bang sabihin na siguro naghahaman siya? Dahil feeling niya lahat ng business kaya niya. Oo, possibly. Kasi masyado niya pinangatawanan yung wais na misis eh. Oo. Inulit-tuloy siya ng polis. Wais pala. O, tignan natin kung gaano siya kawais. May book pa nga yan, di ba? Sa fully book. Nga, yung wise na misis. Para mga tips, advice. Para siyang sino to yung may documentary? Martha Stewart. Si Martha Stewart. Oo, parang it's everything all at once na the feeling of success. Tapos, ayan, pinuli. Yung kay Martha, ang tagal niyang nakakulong. Ito, di ko alam kung makukulong siya or kayang palayain. So parang in the end pala magiging business partner niya Egoy. Kasi si Snoop Dogg. Snoop Dogg. Kaya sumama si Neri para maganda din yung documentary niya, di ba? Para may din siya sa loob ng Oo, para may mai-post na update. Oh, magandang kwento yun, no? Siyempre, yung mga tao nakatutok ngayon kung ano nangyari sa kanya. Tsaka kung saan siya nakakulong, Kadiri. Hindi naman siguro. Nakulong kaya siya talaga. Kasi hindi pa daw siya pinapa-bail eh. Ba't kasi wala masyadong kwento? Pucha naman, hindi natin masyado mapag-usapan. Uy, pero sige. Mamaya may isa pa daw na artista na involved dyan. Oo nga. Na aarestuhin din daw. Oo nga. So, andito nga pala, guest pala natin ngayon yung isang artista. Go! Well, ang sinabi ko lang naman, go, go, go! Invest tayo! Totoo ba? Si Rufa May? Wala daw sinabi. Go, go, go! Go ka sa kulungan! Speaking of endorsement, di ba tong si The Dean din? Ang daming bashers kasi bakit daw nag-endorse ng Sugal. Ano to? Si Nadine. Kaya dapat very selective talaga tayo sa ating mga endorsers. Wow. Di ba si Nadine, bakit ba? Ang dami naman iba, si Piolo, nag-endorse na ng mga Sugal. Pero it's more of an app eh. Hindi, pero ano bang problema kung nag-endorse si Nadine ng Sugal? Ano ba siya? Woke kasi si Nadine. Parang ganun yung image niya. Vegan. Oo. Pag vegan, bawal magsugal. Oo nga. Parang pure, di ba? Parang you're fighting a lot of negative things around the world. And it should be, casino should be one of them. Parang yung point ng mga tao. Pero ako rin, wala akong problema doon. Ang pagiging vegan naman, sugal din naman yan eh. Sugal sa health. Sugal sa kalusugan mo. Hindi, tapos ang sinasabi nila, buti sana kung
may matinding pangangailangan si Nadine. Mukhang hindi naman na, taga Rockwell siya. So, bakit pa siya kailangan mag-endorse nito? Bakit ba? Dami issue talaga ng mga tao ngayon. Buti sana kung ganito. Parang parang damn if you do, damn if you don't. Parang ganun yung dating. Tsaka ang perfect naman kasi ng tingin nila kay Nadine kasi dati. Halimbawa, parang kay Catherine Bernardo, wala kang makita mali, di ba? Yun yung status ni Nadine dati. But I think Nadine is a different person. She's more fierce and more outspoken. She can make her own choices. Na can be wrong, can be right, but it's still her choice. Hayaan nyo siya. At the end of the day, mas mayaman pa rin siya sa inyo. Ay, totoo. Shit. Tsaka para sa yung taong walang pake, di ba nga yung nakitang may picture niya na sa Shergao? How do you pronounce it, Kay? Ikaw yung mabitch eh. Shergao. Shergao. Na may hawak na Mang Tomas. Di ba parang ang totoo lang niya? Malay mo, nagkakasino talaga siya in real life. Tapos gusto niyang supportahan. Diyaan niyo. Oo. Tapos nagbagong buhay lang siya sa Shergao. So, ang maniniwala na ngayon kay Nadine, yung mga woke na mahilig magsugal. Parang yun talaga yung target market ngayon ng mga casino eh. Pero it doesn't mean right away na mga pogo yun. I'm not sure yung particular brand na ina-endorse niya. Hindi mo porket game in an app, pogo. Could be a local company. Who knows? Ano bang brand yan? Hindi ko rin alam. Hindi ko nakita eh. Pero hindi ko pa nakita yung in-endorse niya na brand. Roblox daw. Sugal din yun eh. Robux? Oo nga, no, actually. Daming pera nun. Kaya nga. Tsaka yun ang talagang tapon lang. Kasi gamitin nila kung san-san lang. Oo, tapos biglang mananakaw dun sa iiyak. Ba't ka umiiyak? Kasi kinuha yung sword ko, kinuha yung ganito. Diba? Yun walang na ba yung binayaran ko? Bakit may nagnanakaw lang basta dyan? Yun ang scam, diba? Buti nga kasi may promise pa kung papaano na may balik yung pera mo eh. Ito wala talaga. Wala ka man lang diskarte. Alam mo yun. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Ayoko talang mag-invest sa mga ganyan. Yung mga nawawala na lang sa internet. Diba? Gusto ko mahawakan ko muna yung product. Alam mo yun? Gusto ko nahawakan ko yung product na binili ko bago siya mawala. Kesa yung nandyan lang siya, umiikot lang siya sa internet, tapos biglang wala na. Pero parang may red flags din eh, di ba? Pagka too good to be true. Oo. Kasi ang sabi, 7K monthly returns for 10 years, ROI in 3 years, more than 3 times your capital after 10 years. Ba't na-predict nila? For a derma, tas hindi ko alam. Hindi nila babayaran yung mga staff nila, 'di ba? Parang Uy, 'di ba? Tsaka nauso yung yung networking noon, yung sobrang dami na pag nag-invest ka ng 5,000, magpe-payout ka ng 10,000, tapos para lumaki yung 10,000 na payout mo, pasok mo ulit. Nabiktima kaya ako niyan. Talaga? College ba ako noon? O parang fresh grad yata ako. Kasi, ang nangyari kasi, yung college, high schoolmate ko, nagpo-post siya, ang dami niyang pera online. Putang ina, ang dami ng pera nito Tapos yun pala yun. Parang networking, mga payout, shit, ganyan. Sabi niya, okay, legit to, ganyan. Magpasok lang ng 3,500, ang balik sa'yo parang doble. Parang kung 3,500, 7,000. Kasi nga, padala agad. Western Union pa time na yun, padala ako 3,500. Yung mga antay ka lang 2 weeks, magpe-payout ka na. Hindi, 2 weeks. After
2 weeks, so nakita ko, ang dami naggalit sa kanya. Oh no. Tapos, sobrang nakakatawa, di ba? Tapos, nag-ano din ako sa kanya, nag-message din ako, uy, ganyan, anong nangyari? Hindi, biktima lang din ako. Putang ina mo! Yes, scary. Oo. Wisit. Ano kasi, yan eh, naging talamak yan eh. ako, Walang product, pera-pera lang. merong mga legit na Oo. ganyan eh. Like, siguro, the way lang kung paano i-explain and maintindihan ng tao kung ano yung ino-offer mo sa kanila. Kasi, ako dyan sasabihin ko ba yung brand? Wag na. Hindi ko na sabihin yung brand. Parang ganyan. Hindi networking ang tawag eh. Basta Pyramiding. business siya. Ganito kasi, di ba pag member ka, Oo. kunwari yung retail niya, 10 pesos. Parang ganon. Kung ibebenta, kasi yung mga ganyang business, kailangan mo magbenta ka din. Kailangan may sales ka din para kumita. Like, kunwari, bibilhin mo sa kumpanya, kung member ka sa company na yan, may 30% off ka. So, bibilhin mo siya 30% off. Pero kung i-resell mo, 100%. So, yung 30% no, yun yung kitaan mo. Ganon yun. So, hindi siya yung kailangan mo, hindi siya yung kailangan na bilhin mo lang, tapos tutubo na yung pera mo after a week. No, kailangan mo magbenta din. Oo. So, parang yung hindi siguro masyado na-explain sa inyo na kailangan mo magbenta din, kailangan mo gumalaw para magkaroon ka ng kita. Ang pinapromise kasi nila, mag-invest ka lang, tapos tutubo na yan in 2 weeks. Paano mangyayari yun, di ba? So, Di ba parang yun nga yung may upline, downline? Upline mo, kung sino yung recruit sa'yo, downline mo, yung mga nabentahan mo rin. Oo. So, kailangan mo talaga rin gumalaw. Like, kailangan mong magkaroon ng sales. Tapos, usually, dapat may quota ka every month para magkaroon ka ng kita na ganito kalaki. Yun yung pinapromise nila. Kapag gumalaw ka, meron kang kita ka na ganito kalaki. Kapag nakabenta ka ng 10, meron kang ganito na kita kalaki. Tama naman. Pero kailangan mo gumalaw. Kailangan mo magbenta. Di ba yun yung business model ni Rosmar? Parang ganyan nga. Kailangan, Beauty parang products. pyramid networking din yung mga ganyan eh. Lalo Parang na, yung mga Uno, ganyan. Ano pa ba yung ano? Ay, yung I Am World, yung barley, ganyan yan eh. oo, yung mga Diba? supplements, Usana, ganon. Oo nga, Herbalife, Oo. ganyan. Correct, oo nga. Diba? Ganyan yan. Kailangan mo magbenta. Kailangan mo magbenta. Kasi di ba minsan pag nalaman ng tao networking siya, feeling nila kahit gaano ka-effective yung product, hindi na bibili. Oo. Meron kasi mga companies na meron silang scientific basis, like may mga machines sila to kunwari, kung derm care. Kasi yung iba, for testimonies lang, di ba? Like parang, effective to. Hanggang dun lang. Yun lang yung, okay, hanggang dun lang. Pero may ibang company na sobrang legit sa mga ganyan. Pero networking ang marketing plan, yung plan nila. Pero meron sila to back it up. Like kunwari, skincare. Pupunta doon sa office nila para makita kung ano yung, meron sila pang scan ng skin mo, parang ganon. Tapos kung gagamitin mo yung product, after a month, balik ka, i-scan mo ulit, tingnan mo kung may changes. Parang ganon. Kumbaga, scientifically, sila, basta may mga legit talaga mga ganyan. Pero meron din yung hindi ako maniniwala, yung magsasabi lang yung isang influencer na, effective siya, tingnan mo, effective. Parang hindi ako maniniwala doon. Mas maniniwala ako sa business na merong scientific basis, meron silang mga May research. backup, may researches sila. So, may legit na ganyan. Kailangan, Nag-agree din daw si Marcy. May sinasabi si Sige, Ivan, kinakwento niya na meron daw siya napasukan dati na pyramid scheme. Sabi niya, alam mong illegal kasi binalita rin ito. Parang main base of ops nila ay sa Mindanao. Ang nakakaawa, madaming mga farmers daw nagbenta ng mga assets nila, ng mga lupa nila para mag-invest dun sa pyramid scheme. So, ang first ito yung karaniwang nga na ginagawa nila. Yung first payout, usually meron, legit. Para mapakita nila sa'yo, para tuloy-tuloy yung investment mo. So, halimbawa siya,
nag-invest siya ng 20,000. Naging 80, so times 4 immediately. Pero pag umuulit ka na, yun na, doon ka na nahihirapan na ibalik yung pera mo. Tapos eventually, buti, hindi na siya nag-invest ulit kasi nahuli na ng NBI yung itong grupo na nagpe-pyramid scheme sa Mindanao. Eh di panalo ka, Ivan. Oo nga. Panalo. Panalo Times ka. 4 na siya. Oo. O, edi sa next company ka naman. Every first Oo nga, no? payout ka lang, no? Alis ka Oo na. nga, no? First Tapos payout, ikaw first na payout. naging scammer. Ay, shit! Scammer na mga scammer. Pero totoo, ang hirap nga mag-invest sa mga ganyan. Kaya yung iba talagang sa life insurance sila nag-i-invest eh. Kasi yun talaga, ewan ko yun talaga parang antagal na rin yun. Pero may naalala ko yung CAP, yung College Oo. Assurance Plan. Di ba? Yun ba yung Yeah. endorse ni Sarah? Hindi ko alam. Yung noon pa to noon pa to. Na ano hindi na bayaran yung iba. Yun ba yung educational plan? Oo, College Oh, yun. Assurance Plan. Oo. Oo. Hindi na bayaran yung iba dyan eh. Kaya, Close, no? oo. Akala ko dati government sector yun. Hindi pala. Hindi ko alam eh. Parang hindi din eh. Parang mga Sun Life, parang ganun yun. PhilAm. Pero may mga insurance kasi din mga yan eh. Yung mga insurance, may insurance company din sila na naka-insured sila. Ang weird. Ano na, Neri? Eto. Kung halimbawa, ilagay natin yung sarili natin kay Chito. Paano kung biglang inaresto yung asawa mo? Hindi sa akin na yung laman ng bank account natin. Paano kung freeze? Oo nga. Saka, Diba? paano Diba? Baka na-freeze, no? Pwede ba yun? Kung meron kang kaso, Kaya yung personal niya, mapi-freeze din niya. Di ba? Paano kung yung dalawang, ano matawag doon, yung pagdalawa kayo sa isang joint yung mag-asawa. Pwede kaya yun? Feeling ko titingnan din yun. titingnan. Basta may Basta pangalan niya. Ang alam ko kasi pag sa business, kapag inano mo lang na pangalan mo, yung parang sole proprietor ba yun? Tapos sa pangalan mo, ikaw talaga habulin ng anong tawag doon? Habulin kapag may mga ganyang estafa. Pero kapag yung business mo is corporation, hiwalay sa pangalan mo, nasa corporation, pangalan ng corporation, hindi nila pwedeng galawin yung personal assets mo. Yung corporation ang kaya mas maganda kung magbe-business kayo sa corp kayo, gagawin yung corporation yung Ikaw, Jeline, ano mararamdaman mo pagka dinampot agad si Mike dyan sa bahay? Wala na pala na talaga siyang black guy. Diba ganun? Egoy talaga yung asawa ko. Single mom na din ako. Sabihin mo nga, hindi mo ba ipapasama yung pag? Uy, wag. Ano pangalan ng pag mo? Lucky. Lucky charm namin. Lucky charm. Lucky. Laki gastos. Totoo din. Di ba? Gastos kaya magkaaso. Vaccine. Tapos yung pagkain, di ba? Pagkain. Investment Naka-dog food. Investment din yan eh. Kasi kapag nanganak, Benta mo. ibebenta mo yung mga Akala ko para Noche Buena sa Pasko. Si Ginny kasi. investment. Isang taon lang yun eh. Ikaw, Jeannie. Anong gagawin? Pag si GB? Pag si GB, dinampot niya. Tatawagin ko yung mga cool pals. Cool pals, pakibash naman yung pakibash naman yung dumampot kay GB. Pagtulungan natin. Bibidyohan nila yun pag ganyan.
Founder ng Comedy Manila, dinampot ng pulis. Tapos tangin na puro hack-acts, gago. Oo, sabi niya, iba vlog daw yung pagdampot kay JB. Oo nga, i-video mo pag Si gano'n. Longboy. Pero ano laban mo pag gano'n? Saan? Pag Pag anong kailangan? Kasi kunyari kung anong first aid mo, pagka kunyari dinampot ka o dinampot yung family member mo, should you take a video as evidence na kunyari kung Oo. may violence coming from the police side? Oo, sana. So live feed. Ako magtatawag ako ng mga kaibigan. Uy, may connection ka ba kay ganito? Kay ganito? So, maghahanap ako ng connection. Yun yung hirap sa Pilipinas yun. Actually, yun ang gagana talaga. Oo, gumagana yun eh. Friend ka ba ni ganito? Oo. Magna-name drop, gano'n. Sama ng sistema. Kaya kawawa yung mga nasa mga laylayan. Kaya lumilili. Ako wala kaming kilala pero i-research ko ano yung pangalan ng general. Tapos i-name drop ko lang kahit hindi na. Oo nga, no? Sabi niya, General ama, boss. matagal ako kasi patay yan. Sterero ka, ma'am. Oo nga, ano gagawin? Ikaw, Kay? What's your advice? Siyempre, bago ang lahat, pagka may ganyan na dadamputin ka, hanapan mo ng papel. Bakit? Kung may sabina ka, may warrant ka. Tsaka kasi hindi ka pwedeng basta dadamputin lang, kailangan may subpina ka muna. Kung anong ginawa mo, kung may reklamo sa'yo. Hindi pwedeng bigla na lang mag-a-appear sa bahay niyo. So, pwede ka manlaban. Oo. Hindi, kung manlaban ka, hindi ba, won't take it more against you? Di ba, pag manlaban, di ba yung mga tokan? Di ba yun yung sinasabi ni Duterte? Hintayin mo hanggang maglaban para may reason ka kung ba't ka magbabaril. Uy, hindi na sinabi yun. Pag naglaban, tirahin mo na, patayin mo na. Di ba yun yung sabi niya? Not the exact words. Pero nakaka-stress yung mapunta ka sa ganung sitwasyon na may family member ka na tayo na bigla na lang inaaresto. Talagang mararatel ka din, hindi mo alam agad yung gagawin mo. Mawawalan ka ng presence of mind eh. Lalo kung puro pulis yung kaharap mo. Oo. Masasapak mo ba yung pulis? Hindi, baka kuya, tsupain na lang kita mo na huli. Kadiri. Paligo ka muna. Sabihin, di ba? Wala, parang ako kahit na alam kong kailangan hanapan ng ganito, hanapan mo ng ganyan. Gagawin mo na, mamakaawa ka na lang na wag mong kunin eh. Di ba? Tayo na, sir, wag mong kunin. Dito na yan. Parang ganon. Ako na lang maglalagay ng handcuff sa kanya. Sa States, may mga body cam yung mga police eh. Panoodin nyo sa YouTube. Si Arch, na-addict siya recently. Nanonood siya ng mga body cam police sa YouTube. Yung mga naglalaban ng mga babae, usually, lakas ng haki. Mga traffic enforcers, tapos sinuhuli nila yung mga female drivers, tapos daming mga excuses pa. Mga drunking with the influence, under the influence. Panoodin nyo, nakakatawa. Pero at least yun, maganda kasi alam nila na hindi nag-exert ng violence yung police. So both side, minsan binibideo din nung babae, yung police. So at least kita mo kagad kung sino yung may mali talaga kagad. Di ba yung mga police natin may mga ganyan na din? Parang may nakita akong videos din na ang mga police may body cam din. Pero di ako kung lahat meron. Kasi tangina pag dito bigyan mo ng camera first magba-vlog lang yan. TikTok. Day in the life of a policeman. Tayo na security guard nga ng bangko nag-TikTok eh. Diba? So ano? Wala sa kaboses ninyong 10,000 lang ang savings. Ginny Lakay. Mula sa kaboses nyo, may asawang Egoy, Ginny. Gago ka talaga. Wala sa kaboses niyong mangongolekta na ng mga pictures na nag-outreach program si D.
Mula sa kaboses niyong na-scam ng 5K ASCO, kami ang Lady Bosses! Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.